Alam mo ba na may Pinoy version ng Labubu dolls? Tulad ng Labubu na inspired sa Nordic folklore, meron ding bersyon na hango naman sa Pinoy folklore. Yan ang Labubu dolls na matatagpuan sa Capiz, ang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga aswang. Matagal nang nakakabit sa kultura ng Capiz ang mga haka-haka tungkol dito. Kaya naman para sa 45-year-old architect and artist na si Jose Arcenas, nakita niya itong oportunidad para ipagmalaki ang mayamang kultura ng probinsya. We conceptualized it last October of 2024. So the first intention was to sell it as a souvenir item here in Capiz because our place is the least visited sa mga probinsya na katabi namin. It's more of to improve the tourism here in Capiz po. Ang aswang kasi had a negative impact sa probinsya po namin. Siyempre, instead na pumunta ka, matatakot ka. So more or less, it's some sort of repackaging the aswang as cute as dolls. Hindi naman siya totoo eh. Kumbaga, why not take advantage of it? Bukod sa manananggal na Labubu dolls, meron pang ibang characters tulad ng tikbalang, kapre, kataw, nuno sa punso at duwende. Pero ayon kay Jose, hindi Labubu dolls ang original name ng collection na to. Una kasi itong kinilala bilang Capiz Bites. It was the people who were buying it. Kasi uso yung labubu lamumu to kasi mumu is synonymous to multo. We also have the katutubo dolls. Kumbaga derived from the Panay Bukidnon. The Panay Bukidnon are the indigenous people here in the island of Panay po. So gumagawa kami nito para to promote actually their identity. Matagal nang nasa crochet business ang pamilya ni Jose. Pero natigil ito mahigit 2 dekada na ang nakalipas. So it's actually a sport market po. Pinapadala po siya sa States. So we were copied by China. The original designs were copied by China. So nawala yung demand. Nag-shift kasi syempre mas cheaper labor yung in-offer ng China. At saka there was a time na nawala yung trend sa handmade products kasi nag-shift na sa mass production eh. Masaya si Jose na naibalik niya ang kanilang crochet business. Hindi lang dahil sa passion niya, kundi dahil naging paraan ito para mabigyan ng trabaho ang mga artist sa Capiz. Gayunpaman, aminado siyang mahirap ipakilala ang produkto sa mas malawak na market. Ang patterns hindi ako nagpo-provide. Kumbaga, ako na lang talaga nag-oversee ng overall design niya. Most of the workers it's either students, moms without work, and also women preso natin. The profit is very maliit. Ang priority po namin is para lang ma-providean sila ng jobs because it actually augments the income of their family. I've talked to some of the workers like it's pambili ng gamot dahil may cancer, pambili ng diaper, pambili ng gatas. Kaya naman inihikayat ni Jose ang mga Pilipino na suportahan ang kanilang handmade products upang makatulong sa mga manggagawa nito. Para lumakas po ang Pilipinas, bumili tayo ng local. Kasi kung hindi, kung puro made in China yung bibilhin natin, China yung lalakas, hindi po Pilipinas. So dapat buy local po. Para sa mga interesadong magkaroon ng Labubu dolls, maaaring bisitahin at makipag-ugnayan sa kanilang official Facebook page na Labubu Dolls Capiz.